Gusto kong talakayin na COMELEC admits na may mali doon po sa desisyon na inilabas po ng ating Korte Suprema on premature campaigning. Hindi ko alam kung hindi po ako nagkakamali, nilabas po. Kasi makikita natin po ngayon, Chairman, di ba, yung talagang may pera, gumagastos ng pagkalaki-laki, ang lalaki ng mga pagmumukha sa mga billboard. Di ba, nakikita po natin yung mga endorsements ng mga celebrity endorsers, campaigning for mga party lists and all of that. Meron ng mga TV ads, mga radio ads. Yes. And they are under no obligation to report how much is already being spent. Correct. At ayon po, correct me if I'm wrong, Chairman, pero ayon sa Korte Suprema, hindi pa ito premature campaigning dahil hindi pa official campaign period. And you see something wrong with that, and we agree with you, and so do most of the Filipinos, na talagang ito, wala na namang level playing field, angat na naman yung may pera. Chairman. Ma'am Ali, yes po, maraming salamat. Hindi naman po mali ang Korte Suprema. Tama po ang Korte Suprema sapagkat ang sabi niya, wala rin silang magawa sapagkat yan po yung provision ng ating batas. Sa bandang huli po, yung batas ang may problema. Ma'am Ali, Sir Wedge, sapagkat siyempre yung Supreme Court will just interpret kung ano yung provision ng ating batas. Nakalagay po kasi sa Section 15 ng Republic Act 9369, yung automation law, na kandidato lamang ang mga magpa-file ng candidacy kahit maaga sa isang automated election year kapag na sila ay magiging kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Kaya po yun ang naging desisyon ng ating kataas-taasang hukuman sa kaso po ng Piñera versus the Commission on Election. So, ibig sabihin po, talagang kakailanganin ng pagbabago ng batas o pag-amend ng batas. Otherwise, again, tama po si Ma'am Ali, hindi pa po sila kandidato, walang premature campaigning, ang lahat ng gastos nila mula October, November, December, January hanggang second week ng February sa mga national candidates, senador at party list, at March naman, 28 sa local candidates ay hindi pa kinakailangang isama sa ating statement of contribution and expenditures. And therefore, dahil maaga lang sila nag-file ng candidacy, dapat tawagin lang muna natin pala silang aspirants, hindi pa talaga candidates. Ibig sabihin po, pwede silang umikot, magkakamay, mamigay ng kano-ano at makita yung mga campaign materials nila kahit hindi pa nga kampanya sa mga kalsada po natin. Chairman, gusto ko lang sabihin kasi ngayon medyo marami na ho talaga. May mga namimigay ng pera, hindi ba ito may tuturing na vote buying muna? Kasi parang yung iba sinasamantala nila na yun na magpapogi. Namimigay na sila ng tig 2,000 pesos doon sa kanilang mga constituents. Meron ng mga nagpapalabas ngayon ng mga commercials nila on social media. Yan, meron na rin ngayon sa mga traditional media na radio and television. So lahat ito cannot be considered as premature campaigning. Wala na po. At ang Section 80 ng Omnibus Election Code, sabi ng Supreme Court, ay hindi applicable kapag automated election. And therefore, sa kasalukuyan, walang vote buying. Sa kasalukuyan, wala po tayong violation sa kahit na anong election law. In fact, Sir Wedge, Ma'am Ali, meron ng isang medyo inconsistent. Isipin nyo, nag-file ng candidacy no October 1 to 8. Pagkatapos sinasabi na natin na sila ay pwedeng mapalitan kung sila ay namatay o na-disqualify. Paano papalitan kung hindi pa pala kandidato? At number 2, ang kapangyarihan ng COMELEC ay papasok pa lang sa Enero, yung tinatawag na election period, which is 120 days before the election. So ibig sabihin, yan po yung nangyari nung Maguindanao Massacre, noong 2010, 2009 po yung filing na certificates of candidacy, ay maagang nagpa-file. Subalit kita niyo po ang nangyari, nagkaroon ng karahasan, 58 ang namatay, pero wala pa pong kapangyarihan ng COMELEC na ilagay ang kahit anong parte ng ating bansa sa COMELEC control sapagkat nga po 120 days pa before the election, yung election period. Gusto ko lang po linawin, Miss Ali, singitan ko lang. Meaning to say, Chairman, until December of this year, the COMELEC doesn't have any jurisdiction on these aspirants who filed their certificates of candidacy to run on the next year's election. So ibig sabihin, wala pa talaga kayong control sa kanila. So malaya po sila, Chairman. Until Sir Wedge, until February 11 of 2025 sa national candidates and until March 27 para naman po sa local candidates. So, it is up to Congress to amend the law.
Yun So- po yung dahilan kung bakit, Ma'am Ali, ang ginawa namin sa Resolution 11045 ng COMELEC on the filing of certificates of candidacy, in-incorporate natin yung naging desisyon sa kaso ng Peñera versus COMELEC na nakabase sa Republic Act 9369 na sila ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period upang hopefully, baka naman merong may gustong tumaas muli sa Korte Suprema. Oo. Questionin yung resolution namin upang anong malay po natin, baka magkaroon ng re-examination, enhancement ng ating Korte Suprema sa bagay na yan. They can take a second look dito sa bagay na ito sapagkat siyempre, alam naman po natin na sinabi na nga po nila dahil wala tayong magawa dahil sa batas, pero baka sakaling pwede magkaroon muli ng pagtingin at pag-re-examine dito sa doktrina na ito. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.